Ayan, good morning everyone. Ayan, sasagutin ko lang po yung nag-comment sa aking isang in-upload na video tungkol dito sa ating mga kakao. Ayan, kung ilang beses daw ba sa isang taon pwede magusi ng kakao. Ayan, sinagot ko siya, nakadepende sa sitwasyon or pamumunga ng ating mga kakao. Kung ilang beses tayo pwede mag-harvest. Ayan, kaya sinagot ko siya na based sa aming experience, 3 beses sa isang taon pwede mag-harvest ng kakao. Pero nakadepende siya, pwedeng 3 hanggang lumampas sa 3 beses. Ayan, pwedeng 3 pataas. Nakadepende kasi kung ganito, tingnan nyo, kung sobrang ito mabunga. Kita nyo, pero ang pagbunga ay hindi sabay-sabay. Kaya merong titigas kagaya nito, marami siyang bunga hanggang sa taas. Maraming bunga, subalit may nauna ng matigas. Kaya ganyan, nagyelo na siya, ibig sabihin ay matigas na siya, pwede na siyang gusihin. Ayan. Yang maraming bunga na yan ay hindi natin sigurado kung mga ilang araw o weeks pa ito bago natin magusi. Ang palatandaan kasi ng paggusi ay ganyan, kapag nagyelo na, kasi kapag hilaw pa, ang kulay niya ay pula. Ayan, hanggang pumupusyaw siya, hanggang sa nagiging kulay yellow. Daming bunga hanggang sa taas mayroong bunga. Ayan, nakadepende sa bunga ang pag-harvest natin ng kakao. Kapag maraming binunga, ganyan na hanggang sa taas, merong malalaki na, hanggang sa merong maliliit, nagbubulaklak pa, ayan, pasunod-sunod yan. Kaya, pwedeng lumampas sa 3 ang pag-usin natin sa isang taon. Pero ang magugusi, kaunti-unti lang. Pero may buwan at ang ating kakao ay tagtigas. Ayan, kagaya nung unang vlog ko na nakaharvest kami ng lampas 10 kasi napakalaki ng puno, maraming bunga, kaya yung na-harvest namin halos nagsabay-sabay siya sa paghinog, lampas 10 bunga ang ating na-harvest. Nakadepende nga yan sa pamumunga ng ating mga kakao. Ayan, kapag always pinupruning ang kakao ay mas dumadami ang bulaklak. Ayan, kaya mas maraming nabubuong bunga kapag napupruning siya. Kaya dapat always ipupruning ang kakao para mas madami ang bunga. Ayan po. Ito everyone, tingnan nyo itong isang puno ng kakao namin. Ayan, marami sanang binunga, subalit mayroong mga ang tawag dito ay nabulok. Ayan, hindi nga kasi na-pruning, napabayaan sumayad na sa lupa. Ayan, mayroong nabuo, pero mayroong nabugok or nabulok. Kagaya niyan Kaya ayan, hindi na-pruning ito everyone, napabayaan. Pero meron ding na buong bunga. Ayan. Pero tulad nitong isang napakalaking puno na to. Ayan, kung makikita nyo hanggang sa taas ay maraming bunga. Ayan, mag-umpisa sa puno, mayroong bunga. Ayan, hindi ito na-pruning. Sobra kataas. Kaya kinakailangan namin ng pangkawit dito pag kami ang nag-harvest. Nung last na pag-harvest namin dito ay nakakuha kami ng 18 hanggang sa taas kasi malaki siya Halos nagsabay-sabay yung paghihinog. Yan, kagaya nito kung makikita nyo, isa pa lang yung hinog. Yan, maraming bunga subalit isa pa lang yung hinog. Kaya nakadepende sa isang puno, marami ang bunga subalit ang nakikita kung pwede nang malapit ng harvestin ay nasa 7. Ayan, yung nagyayelo na. Ayan, meron doon sa taas, maraming bunga siya.
Kaya everyone, ang pag-harvest ng kakao ay nakadepende sa bunga. Kung maraming bunga at maraming nagkasabay-sabay na ibinunga, ay marami rin ang magugusing sabay-sabay. Nakadepende sa kung kailan nabuo yung mga bunga nila. Kaya hindi para parehas yung bilang ng ating, pwedeng marami, pwedeng kaunti. Ayan, nakadepende nga talaga sa rami ng bunga at kung kailan ibinunga. Ayan. Kung magkasabay-sabay, di salamat. Mas maraming magugusi. Yan everyone, sana nasagot ko na inyong tanong. Kaya thank you for watching everyone.